Sa larangan. Sa larangan na nandun sila ngayon. Please welcome po sa Checkpoint 1062, Ms. Chi Hilario. And Engineer Marco Hilario. Sila po founder and owner ng UPCHI. UPCHI Corporation. UPCHI Corporation. Palakpakan naman natin mga kababayan, mga kabarangay. Ayun. Mga ka-checkpoint. Yes, sige po, Ma'am Chi and Sir Marco. Baka welcome po sa aming program. Sige po, baka po may gusto kayong batiin. Something like that. Yun. Overtime, te. Ulitin niya, Ate Chi. Sige po, Ma'am Chi. Ayan. Wala. Again. Yan. Hello po sa lahat ng nanonood at nakikinig. Ayun. Apo, Ma'am Chi and si Sir Marco pala, si Engineer. Ayun po. Good evening po sa lahat. Ayan. Yan. Apo, Ma'am Chi and Sir Marco. Ayan. First of all, can you give us insight about your business? Ano po ba ito? It's a food or something like that? Sige po. Kwenta nyo po itong ang UPCHI Corporation kasi ang pinopromote namin ngayon is solar business. Okay. So yun yung pinaka namin ngayon, in demand na business ngayon. Pero yung UPCHI Corporation, madami siyang so we do construction din, we do air conditioning, so halos lahat. Apo. Pero yung pinopromote namin ngayon is solar business namin. Okay. Since ito yung pinaka-in-demand ngayon. Guys, construction na good sila ha, huwag kayong ganyan ha. Hindi kami contractor ng DPWH. Yan na. Nagbigay na po sila, Ma'am Chi. Nagdi-disclaimer na kami sa inyo. Engineer. Alam niyo na kasi mga netizens, construction sila, ma'am. Oy. Wag niyo nilalahat ha, kasi we're in kumbaga sa may mga pa naman talaga na syempre kailangan pag nag-business, 'di ba, partner? Para pagpalain ng iyong negosyo, maging legal ka, 'di ba? Gagawin mo yung mga paraan sa tama, hindi sa mali. Ayan, disclaimer na kami. Baka kasi bigla kayo mag-backfire mahirap. Mga netizen natin, mga advanced po ang aming consent. Yan. Mabuti na mong malinaw. Ayan na nanggaling na po kina Ma'am Chi sa kasi Sir Engineer Marco Legal yan, legal. Apo, Ma'am and Sir, paano, what comes to kumbaga sa idea nyo po na mapasok yung ganitong kinds of business? Kasi 'di ba, so, yung mga rami natin mga kababayan, parang may bakit hindi pagkain, bakit hindi sa damit or something. Bakit po yun yung naging line of business? Kasi engineer talaga siya. So electrical engineer. So sinabi ko sa kanya, but before pa lang nag-start yung solar system na ganyan. So sabi ko sa kanya, Daddy, magandang gawing business to. So matagal pa niyang gawin yung business. So nag-aral pa siya, kahit na electrical engineer siya. So po pala, talagang there's a formula. Hindi lang basta yung kumbaga okay, mag-business akong ganito. Mag-provide tayo ng ganito, ganyan. So talagang pinag-aralan. Yes, kahit na electrical engineer na siya, nag-aral pa din siya and continuous pa rin siya nag-aaral hanggang ngayon. How long engineer? How long? Syempre yung profession natin, kailangan mag-refresh. So hindi naman porque electrical ka, alam mo na yung basics, pero syempre yung technology it comes mabilis pa rin yung transition. So at that time syempre kagaya nga naman nabanggit ni Ma'am, gusto namin mag-business ng solar, refresh, and then ayun, marami kasi kaming experience actually. Bago pumasok din dito, so pag sa solar kasama may bubong. So hindi ka basta pwedeng pumasok, mamaya mo sabihin mo na sa kliyente, oy nako, hindi na pwede, hindi ko na kaya yan. Di ba po, yung hindi mo na mapapalikat. So hindi mo na magagawa yan. Basta tayo ganon. Partner. Pero hindi. Siyempre may mga struggles din po kayo na naharap po sa challenges. Pagbabalikat po nitong kumpanya po ninyo. Kamusta po? Kwento niyo lang po kahit yung mga naranasan siguro sa pinakamabigat po ninyo na-encounter po ninyo kasi alam naman natin sa mga kumbaga sa mga successful na kumpanya, duman talaga sa
Siyempre sa dumaan sa butas talaga ng karayom. Can you kwento? Ang so lahat naman siguro na experience is the pandemic. Ay, syempre. So yun. So talagang super down yung business. So yung construction namin tigil. Everything is tigil lahat. And syempre kailangan naming bumangon. Yes. And doon nag-start naman yung meron din kami tracking business. Ayun, yung pagbubukas ng other ventures na. Yan. So meron kaming tracking business. So yun naman yung bumuhay sa amin during pandemic. During pandemic. Kasabay na rin si Solar. Ayun! Kasi side by side. Ayun. Kasi yung mga kababayan natin before, kahit kami nito ni partner, mas gusto namin sa bahay ng pandemic. Ay, hindi pala ako sa bahay. Lagi ako nasa labas daw. Lagi ka binabato sa labas dati. Kaya dalawang beses akong tinamaan. Hoy, it's a tie ako. Hoy, it's a tie tayo, Brad. Ba? Dalawang beses. Mga nasa media po kasi vulnerable. Lapitin kami. Literal. Ayun. Okay, Ma'am Chi and Sir Marco, ito yung kumbaga ito yung time na parang alam niyo na sa tagal natin sa industry yun nga hindi natin in-expect may magre-reward na ganito awardan tayo na because of having this industry so many years. So kamusta po ang feeling na nare-recognize na po tayo ng mga organizations because of dun sa ginagawa po natin? Kaya super thankful kami sa Philippine Finest Business Award kasi as a business owner, talagang bibihira talaga yung nakaka-recognize sa amin. So, natutuwa kami kasi na yung nila yung parang nagpe-pay off na yung ginagawa namin. Kasi hindi kami nanloloko ng mga kliyente namin. So, we have integrity kahit nasa bubong yan. Yes. Talagang namin, nire-report namin sa kanila every kahit isang ako dyan. Yun dapat. Yun dapat. So, gigili. Kalamayin mo loob mo, mag-alas 8 pa lang ng gabi. Ayan. Wala pa pala tayo sa discussion. Ayan. So, mahaba pa, Brad. So, ano po ang mapapaya nyo doon sa mga kababayan natin na halimbawa, may nakikinig dyan na gustong, okay, parang okay itong line of negosyo na ito. Parang yung gustong pumasok pa lang po mag-venture for that business. Ano po yung papayo nyo po sa kanila para maging, kumbaga, formula na dapat nilang gawin para maging successful yung kanilang sa sa business naman, lahat naman same lang yung formula yung quality service mo. Yun talaga yung pinaka tsaka yung quality ng mga products na binibigay mo sa mga kliyente. Pero yung pinaka talaga yung after sale service, lalo na pagka customer tama, yun ang pinaka-kailangan kasi wala kaming kilalang mayayaman before. So yung namin, yung mga kliyente namin is nagsanga na lang sila kasi yung yung quality ng service namin na-recommend kami. So doon kami nakilala. Highly recommended. Ayun. Kumbaga po sa halimbawa kung ako magnenegosyo, bakit ko naman gagawin yan? Para sirain ba yung pangalan ko or something? Hindi ko sisirain yung pangalan ko because of yung kulang ng isang pako yung pinagawa ko niyan. Di ba? Pero marami kaming naging experience na ganyan. Yung mga nagpapagawa ng solar, pinapaayos sa amin. Kasi makikita mo yung brackets nila ganyan lang kalalaki. Yun sa amin sobrang haba. So may mga experience talaga kami. Sabi ko, bakit ba nila kailangan gawin yun? Yung mga kliyente nila, mga doktor, mga so sayang yung referrals na pag maganda yung service mo, sayang yung i-refer nila ng mga clients. Diba? So yun yung talagang pinanghawakan lang namin talaga. Yan, yung mga dyan. Ay, wala. Wag mo na ngayon. Alam kong gigil ka, pero pigilan mo muna yan. Okay, Ma'am Chi and Sir Marco, ayan, for our last, baka may last question. Naibahagi naman na nila yung mga secret to success, babaga. Yung ibigyan na natin yung hapag para siguro
Baka may gusto kayong batiin or pasalamatan. Pasalamatan. Sige po. Go po. Nasa inyo po ang pagkakataon. Pwede ba mag-promote, charot? Pag-usapan natin soon yan. No? Welcome po ang aming program. Gusto mo mag-promote. Dadaan po muna sa sales. Yan, magpapasalamat lang ako sa Philippine Finest Business Award. Yun lang maraming salamat sa kanila for recognizing us and yung yung business po namin. Ayun. Si sir. Same thing po. Sinabi na rin naman niya. So yun, tsaka salamat po sa inyo. Sa inyo rin po. You're welcome. Sa amin. Tapos yun sa mga nakikinig, ayan, patuloy po tayo makinig at manood dito sa Radyo Agit. Ayun. Yun. Pag-usapan namin mamaya yung promotion. Last na po ang Cheat saka Engineer Marco. Saan nyo po nakikita ang inyong pong negosyo from ilang taon na po mula ngayon? Yun pala. Yun na yung last question na lang po, baka siguro ka-idea yung mga viewers natin at listeners sa Radyo Agila. Ma-inspire po sila. Pwede pala itong ganito. O sige, gagayahin ko sila. Ganun. So, siguro nakikita ko yung company namin na mas successful na. So, siguro may sarili na kami building, may sarili na kami. Yun ang maganda. So, gusto ko, yun yung nakikita ko. Magiging mas successful pa yung... Mga, mga 28th floor. Pwede na. Why not? Di ba? Para may kilala ako Sige po. Si Engineer Marco, baka may sasabihin na plano pa ng kumpanya. Yun po, nakikita naman talaga namin na ganun yung flow ng business namin. Kasi we started from small Yes po. and hopefully we end big naman siguro. So yung sustainability naman po ang tinitignan namin dito. Not sure, syempre we don't know pero syempre we hope that we're successful in the near future pa. So we'll continue to do the quality works for our clients pa rin. Quality. Hindi quantity, quality. Hindi substandard. Easy! Kayo talaga. Alright, again, ayan, magpapasalamat na po tayo kina Miss Chi Hilario po at natin Engineer sila. Marco Hilario. Business owners po sila ng Upchi Corporation. Yan. Maraming salamat po. Ma'am Chi Hilario and Engineer Marco Hilario. At kayo po pala ang parang our first live guest from the Visual Corporation. Hello po, the Visual Corporation. Hello po, Ma'am Laline. Thank you po again. Ayan. At isang malupit na shoutout! Kami po, gusto ko po kayo mag-greet po tonight. May pahabol pong greetings. Ayan, makabay babatiin po kayo. Sige po, go po. Binabati ko po yung anak ko dyan na nakikinig. Yun, no? Hello, babe. Hello, baby. Hello, baby! Nagulat tuloy siya. Alright. Magbabalik po muna kami. Ayan, another inspiring story po ang ating narinig na naman ngayong gabi na ito. At huwag kayo mag-alala, may isa pa! May isa pa! Abangan niyo po yan mamaya sa hour 2 na ng ating programa. Oras natin sa buong kapuluan. Alas 8:06 na po ng gabi. Ayan, attorney, standby. Ikaw na ang next. Ayan. Pero for the meantime, balita ba na tayo? Okay, balita ba na tayo? Abangan po ang round 2 ng CXB Checkpoint Express Balita sa pagbabalik ng Checkpoint 1062!